Guys, ayan medyo seryoso 'tong topic natin. Kaka-post ko ng mga videos tungkol sa buhay ko. Ngayon ko lang napapansin na may mga nai-inspire at meron pala talagang tumatapos ng videos ko. Dun ko kinukuwento yung buhay ko. Kaya malakas yung loob ko na mag-upload ng mga ganun kasi alam ko walang tumatapos, walang nanonood. Pero okay lang yun sa akin. May mga nagme-message sa akin, nangangamusta sa akin. Alam niyo ba yung mga nai-inspire ko, nakikita ko sa kanila yung buhay namin noon na sinusubukan din nilang i-survive yung buhay nila. Kasi dati, by the way, ako nga pala si Berna. Isa akong crafter, pero nasa food business ako ngayon. Kasi partner ko rito yung jowa ko. So parang gina-guide ko siya sa pagbi-business kasi first time niya pa lang. At ako medyo may experience na rin ako sa pagbi-business. Kaya yung crafting business ko ay um, pinost ko muna. So ito yung kwento. Pangarap ko mataas. Meron akong pangarap noon. Pero iba yung, habang tumatagal, nag-iiba yung pangarap ko. Nagiging specific na siya. Nung pandemic pandemic times, bago mag-pandemic, okay pa yung buhay namin. Ano ako na-spoiled ako ng magulang ko. Every time na may gusto akong bilhin, lumaki akong ganun. Kapag may gusto akong bilhin at ayaw nilang bilhin, iiyak ako para mabili nila, makuha ko yung gusto ko. So, ganon. Then, yung sumunod sa akin na kapatid ko, hindi ganon yung treatment sa kanya. Panganay ako. Nag-anak ako ng maaga at unexpected yun. Before, before mag-pandemic, okay pa yung buhay namin. Pero nung nag-pandemic na, nawalan na kami ng source of income. Doon ko naranasan yung grabing hirap na ganun pala yung totoong buhay kapag kapag hindi ka handa. Kapag lumaki kang spoiled, tapos hindi ka handa sa reality. Pinaranas talaga sa akin na yung sobrang hirap para dalhin ako sa ganitong growth mindset. Yung mindset ko nung dalaga pa ako, magtrabaho para makaipon, and makuha yung gusto. Pero hindi pala siya ganun. So, siguro kaya pinaranas sa akin yung sobrang hirap. Yung sobrang hirap na to, ito yung hindi ko pinaka-inaasahan na mararanasan ko sa buong buhay ko. Sobrang hirap na halos parang mas mahirap pa kami sa daga. Alam niyo yun, na-experience kong mag-ulam ng mantika, ng toyo lang. Na-experience kong araw-araw ang ulam namin, kamatis lang. Minsan yung tig-piso na tig-cherya, yun ang inuulam namin ng partner ko, tapos ng anak ko. Ang tagal din, parang isa't kalahating taon, 2 taon na naranasan namin yung ganon, na tinatatagan ko na lang na, iniisip ko na lang na matatapos din itong sitwasyon na to, na nakikita ko yung partner ko, umiiyak na siya kasi nakikita niya yung anak niya, ganon din yung inuulam. Pumupunta pa ako sa kapatid ko para ma-survive yung isang araw namin. Nanghihingi ako ng bigas sa kanila. Partner ko nun pa siya, parang binata, mag-isip. Basketball. At tapos ako nag-iisip ako kung anong kakainin namin sa hapunan. Wala kami sariling tubig, wala kami sariling kuryente. Akit ako sa kapatid ko, dadalhin namin yung mga labahin, doon ako maglalaba. Umabot talaga sa punto na yung tanghalian namin kamatis lang, tapos yung hapunan namin kamatis pa din, minsan toyo. Talagang pinaranas sa akin yung sobrang hirap. Sa akin okay lang naman, pero pag nakikita ko yung anak ko na gano'n din yung kinakain niya, minsan nagsisisi na lang ako sa buhay ko. Ganong buhay yung pinili ko. Napagsikapan ko na hindi kami ma-stuck sa ganong buhay. Kasi doon, nung naranasan namin yung ganong hirap, nung time na nagkatrabaho yung partner ko, talagang nung kada sahod niya, binabudget ko na. Nililista ko kung saan napupunta. Nag-online selling ako, pero ingat na ingat ako para hindi mawala yung puhunan ko, para magtuloy-tuloy yung business kahit na konti yung tubo, kahit na konti yung kinikita. Basta nandun yung puhunan, napapaikot ko pa rin. Kasi sa akin,
para sa'kin. Naniniwala kasi ako noon pa lang na may magandang mangyayari kung magtutuloy-tuloy ako sa pagbi-business. Kahit na pinu-push na ako ng ibang tao na magtrabaho. Pero sa'kin mas nakikinig ako sa sarili ko na na may na mas malalabas ko yung potential ko rito sa pagbi-business. Nagkaroon na ng trabaho yung partner ko at namo-monitor ko yung bawat gastos namin habang tumatagal, nagiging habit ko na siya. Tinuloy-tuloy ko lang yung pagbi-business ko kahit puro trial and error ako no'n. Kahit sobrang liit lang ng puhunan ko no'n, wala pang isang libo, napapaikot ko siya hanggang sa nagtuloy-tuloy pa rin until now, tuloy-tuloy pa rin. Sa pagiging consistent ko sa ginagawa ko na 'to, nakukuha ko na kung ano yung para sa akin na negosyo. And dahil dun sa pinagdaanan ko na yon, mas naging maingat ako sa pera. Kahit na sinasabihan ako na kuripot, okay lang sa akin kasi yun naman talaga yung totoo kasi iniingatan ko talaga yung bawat sweldo ng partner ko at yung pera na pumapasok sa business ko noo. Pero ngayon kasi meron pa kaming isang business, food business. Sa amin na yun ang partner ko. Dalawa na kami nag-execute doon at lahat talaga ng mga natutunan ko sa mga naging experience ko, ina-apply ko siya sa business namin para yung puhunan namin hindi mawala, pati yung tubo na kasama sa napapaikot. Ganun ako kaingat ngayon sa meron kami ngayon. And nung nag-craft ako na may na-realize ako kasi biglang nag-flashback sa akin yung mga naranasan ko dati. Talaga nahirap na akala ko talaga hindi ko ma-experience yung gano'n kasi napapanood ko lang siya, naririnig ko lang siya na kwento sa mga kaklase ko dati, gano'n. Pero na-experience ko siya. Tatlong source of income na pala. Meron na pala kaming tatlong source of income. Dalawang negosyo at, at yung partner ko ay nagtatrabaho. Hindi pa kami talaga mayaman ha. Talagang ano pa kami, nasa survival mode pa kami. Inaahon pa namin yung buhay namin ngayon. Yun na-realize ko na kailangan nating ipagpasalamat kung ano yung meron tayo ngayon. Kung yung buhay nyo ngayon ay yung buhay namin dati, ipagpasalamat nyo pa rin yan. Kasi nandyan kayo sa ganyang sitwasyon. Ibig sabihin, merong tinuturo sa inyo. At kailangan nyong matuto sa sitwasyon na yon para mag-grow pa kayo. At pag dumating na kayo sa puntong ganito, kagaya sa amin, ipagpasalamat nyo pa rin kung ano yung meron kayo na maliit pa. Kasi regalo yan na matagal nyo nang pinagdarasal yan. Regalo yan. So, kailangan huwag nyong hayaan na mawala yan sa inyo. Trabaho man yan o maliit na negosyo man yan, ituloy-tuloy nyo lang. Huwag nyong hahayaan na mabawi yan sa inyo. So, ang video na to ay tungkol sa pagiging grateful kahit sa maliliit na bagay. Thank you sa tumapos ng video na to. Sana maging blessing yung video na to sa inyo, sa buhay nyo. See you sa next vlog. Bye!